Hi Cancer, welcome and this is your reading. Ano naghihintay sa'yo ngayon 2024? Ano yung kapalaran? And be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Pag alam nyong negatibo, huwag nyo na i-claim and pray. Ipagdasal nyo na mabago, okay? Kasi walang imposible sa dasal. Then, thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe at sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Tingnan natin kung anong mensahe para sa iyo, Cancer. Give me the message for Cancer. Give me the message for Cancer. Okay, meron ka dito na Six of Swords, the Magician, and King of Swords reverse, okay? Give me the message. Meron ka dito na Ace of Cups, okay? Ano naghihintay sa'yo, Cancer, 2024? Meron dito na Devil reverse. Give me the message. Hermit. Six of Pentacles. Two of Wands. And Eight of Swords. Give me the message. Four of Wands. Knight of Pentacles. And Death, okay? Ay, sorry. Okay, start na ako. January, February, and March by 2024. Nafe-feel ko dito sa The Magician, meron ka ditong wish na matutupad. Mamamanifest mo yung gusto mo. Kasi sa unang pagpasok, yung pagpasok mo ng taon 2024, meron kang hiling na gagawin. Kumbaga yung hiling na gagawin mo, mamamanifest mo to. Ito yung time na malakas yung manifestation power mo. Na kung saan yung ano man yung gusto mo mangyari, madali mo siyang ma-attract, okay? Kaya sa pagpasok ng taon, ihiling mo na lahat ng gusto mo mangyari. Kasi nakikitaan ko dito ng paglago. Meron ditong transformation na magaganap sa'yo. Then, nakikitaan ko dito na wish granted ka. Kumbaga, magic. Then, nafe-feel ko din dito na kung ano man yung mga tatrabahuhin mo, kung ano man yung mga plano mo, ay meron ditong paglago. Okay? Kumbaga, meron kang i-create or meron kang gagawin na kung saan ito ay may paglago, may pag-aani ng tagumpay. Then, nafe-feel ko din dito, yung iba sa inyo, may lupa, yung tipong lupa na farm, okay? Or pwede rin sabihin, ito yung pangarap mo na magkaroon ng farm. Nafe-feel ko dito na meron ka ditong pag-aani or sabihin natin na kung ano man yung wish mo, okay? Kasi may nakita ko ditong farm. Maybe ikaw ay isang farmer or pwede rin sabihin, wish mo na magkaroon ka ng farm. Mahihiling mo to, mawi-wish mo to, okay? Ito lang nararamdaman ko. Meron kasi ditong kalupaan na kung saan, may foundation, magiging malago, matatag. Then, nakikitaan ko din dito na yung iba sa inyo, merong hinihiling na bahay. Nakikitaan ko dito na mawi-wish mo to, okay? Makakamit mo to. Kasi meron din ako nakikita by February, Six of Swords. Merong lupa or pwede rin sabihin, humihiling ka ng lupa or about sa nature, kasi nakikitaan ko dito na meron kang ninanais, meron kang gustong marating, meron kang gustong pagbabago na maganap, na kung saan ibibigay ito, meron ditong pamana, lupa, or pwede rin sabihin na nagbabalak kang bumili ng lupa, okay? Pero ganun pa man, ito yung nakikitaan ko rito na marireceive mo to, or pwede rin sabihin nagpaplano ka, or pinag-iipunan mo. Ganun pa man, nakikitaan ko to, mag-grant mo to. Then, pagdating ng March, King of Swords, nafe-feel ko dito na kailangan mo dito maging positibo kasi may challenge dito eh. Wag mo masyadong stressin yung sarili mo, okay?
Kasi wag mong madaliin. Kasi kung ano man yung hiling mo, marireceive mo yan. Kailangan lang yan ng oras at panahon. Kailangan mo ditong magtuon muna kung alin yung importante. Wag mo masyadong madaliin ang sitwasyon kasi marireceive mo to eh. Kasi andito yung wish mo eh. Kaya mainaman no, manalangin at magdasal na makamit mo to. Okay? Itong wish na to. Then dito no, pagdating ng April, May, and June. So, nakikita ko dito na Ace of Cups. Meron ditong biyaya. May prosperity or sabihin natin na meron transformation na magaganap dito sa'yo. Nakikita ko dito na meron ditong oportunidad na ipagkakaloob sa'yo. Maraming blessing. Kumbaga nakikita ko dito, yung iba sa inyo, bigla magta-transform yung buhay niya, magbabago yung buhay niya, na hindi niya akalain na itong ganitong pagkakataon ay marireceive niya. Kasi nakikita ko dito, biglaan to, okay? Then nakikita ko rin dito, no, na klaro ka mag-isip, marami kang gustong mangyari, na kung saan ano, ma-attract mo to. Dahil lumabas si Devil Reverse, nafe-feel ko dito na walang toxic, walang hadlang, okay? Dahil lumabas siya ng naka-reverse, ibig sabihin na kung meron ka man mga bisyo na hindi maganda, nakikita ko dito na naalisan mo to, okay? Or pwede rin sabihin na tinanggalan mo yung mga toxic sa paligid mo kasi wala na eh, nalisan mo to dahil nakatuong ka dito sa pangarap mo. Ito lang nakikita ko. Then dito no, sa The Hermit mode, nafe-feel ko dito no, pagdating ng June, nararamdaman ko dito na andun ka sa The Hermit mode. Yung kumbaga no, nag-aaral ka or sabihin natin nagmumuni-muni ka, nagsusearch ka, inaaral mo, pinaplano mo kung ano talaga yung gusto mong marating, okay? Pero ganun pa man ano, sa pagiging hermit mode mo, magkakaroon ka dito ng kasagutan, magiging klaro para sa iyo ang lahat, kung ano man yung gusto mo. Then, nafe-feel ko din dito, no, may mensaheng parating sa iyo, may message. Kumbaga, no, magiging aware sa mga sign, kung makakita ka dito ng ibon, isa rin yung sinyales na meron ditong biyaya na parating sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito, no, meron ditong patungo sa'yo. Kung nasa LDR situation ka, may parating sa'yo. Ito lang nafe-feel ko, may travel or ikaw, nagbabala ka nag-travel, okay? Nafe-feel ko dito na pinag-iisipan mo tong maigi. Pero ganun pa man ano, kung ano man yung pinagpaplanuhan mo for travel, nakikitaan ko dito na magiging klaro para sa iyo kung alin talaga yung pupuntahan mo, kung go ka ba o hindi. Ito lang nafe-feel ko sa The Hermit. Then dito no, pagdating ng June, ano na ba to? April, May, June, July, August, September. Okay, August, September. Pagdating ng July, August, and September, nafe-feel ko dito 6 of Pentacles. Meron ditong offer or merong magbibigay ng tulong sa'yo, okay? Kung nasa sitwasyon ka dito na nahihirapan, kasi hindi halos lahat makaka-resonate sa part na to, nakikitaan ko dito na ito pa lang yung parating eh. Kumbaga, may warning, and kung may warning, syempre i-pray mo na hindi maganap, no? Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na meron tulong na magbibigay sa'yo, okay? Meron ditong tao na tutulong sa sitwasyon mo kung makakaranas ka dito ng problema, kasi nararamdaman ko na meron ka ditong problema na mararanasan. Pero ganun pa man ano, dahil mabait si Universe, si God, mabait sa'yo, meron taong magbibigay tulong sa'yo na kung saan ano, pupuno sa yung problema. Kung sa pupuno sa problema mo, yung makakatulong sa yung problema. Ito lang nakikita ko. Meron tulong, meron biyaya, or sabihin natin na merong offer, trabaho, karera, na ipagkakaloob sa'yo dito. Meron ditong lumabas na 2 of Wands. Nafe-feel ko dito na meron ditong nagbabalak mag-abroad pero nag-iintay pa to, or pwede rin sabihin na nasa LDR situation ka, yung partner mo nasa ibang bansa, iniintay mo ang pagdating neto, okay? Ito lang nakikita ko, yung tipo na
ikaw yung tipo ng tao na nasa bahay lang, or sabihin natin ang klase ng trabaho mo nasa bahay and nasa LDR situation ka, na nag-iintay ka kung kailan kayo magkikitang muli. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na may emotion to. Kumbaga, kailangan mo lang dito magtiwala sa partner nyo, mag-usap kayo ng maayos, no? Nang sa ganun, mas maging malalim yung connection. Kasi kahit malayo yung bawat isa, pero ang connection ay tuloy-tuloy, nagigi pa rin yung walang hindi hadlang ang layo ng bawat isa once na nagiging malalim yung connection nyo sa bawat isa. Ito yung nafe-feel ko. Kasi nararamdaman ko dito na malalim yung emosyon nyo sa bawat isa, okay? Then dito, sa 8 of Swords, sinasabi dito, kasi ito pa lang yung parating. Meron ditong susubukin. May challenge dito sa 8 of Swords. Nafe-feel ko dito na meron ditong may stuck sa sitwasyon. Or pwede rin sabihin, meron din ditong, yung iba sa inyo, merong relasyon na kung saan na-stuck siya sa sitwasyon. Pero ganun pa man, may papayo lang dito na kailangan mong tulungan or palayain yung sarili mo, Kumbaga, nakikitaan ko dito na sundin mo yung inner guidance mo, manalangin ka na hindi to mangyari sa relasyon mo, okay? Kasi meron ditong mau-hold, may stuck, kumbaga, feeling victim or parang feeling loss. Ganun yung mararamdaman ng tao na ito. Pero ganun pa man, walang imposible sa dasal, okay? Ito lang yung mensahe dito. Pagdating ng October, November, and December, okay, ito na yung new beginning. Nafe-feel ko dito, 4 of Wands, meron ditong pagkikitang muli. Meron ako nakikita ditong 11-11. Kumbaga, sa 11-11, meron ditong soul divine counterpart na parating sa'yo, okay? Na kung saan may equal and balance. Maybe dahil nag-iintay ka dito, feeling lost ka kapag hindi mo nakikita tong tao na ito. Para kang, alam mo yun, yung para kang nakakulong kasi nalulumbay ka, okay? Pero ganun pa man, sa 4 of Wands, meron ditong pagkikitang muli, okay? Na ikagagalak ng puso mo. Kumbaga, itong tao na ito ay talagang may pangarap para sa'yo. Gusto nito mag-build ng bahay or sabihin natin matibay na pundasyon sa inyong connection. Okay, family. Yung tipong family-oriented kayo pareho. Ito lang nararamdaman ko. Then, may mensahe. Kumbaga, protected kayo, okay? Kasi meron akong nakikita ditong ibon, may message, 11-11, okay? Ito din nakikita ko. Kung isa ka man single yan, sorry. Kung isa ka man single, ito yung naghihintay sa'yo, yung divine soul counterpart mo, na kung saan nararamdaman ko na merong equal and balance, then may harmony sa bawat isa. Then November and December, ito'y patungo talaga sa'yo, okay? Ito yung nafe-feel ko. Nakikita ko dito na ito'y tutungo na talagang masinsinan. Then nakikita ko din dito by December, ito na yung new beginning para sa'yo, bagong simula. Kumbaga, natapos na yung cycle ng masasakit na karanasan mo, na kung saan may pagbabago tong magaganap sa'yo. Kumbaga, naalisan mo na yung mga negative pattern na ginagawa mo before, na kung saan nagbabago ka dito. Nagkakaroon ka dito ng mga panibagong pananaw sa buhay, na nagkakaroon ng transformation at paglago para sa iyong sarili. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong paglago, may pag-bloom, or gaganda ka, ayos ka, okay? Magiging kang stable. Ito lang yung nararamdaman ko hanggang katapusan ng 2024. Ayan, tingnan pa natin kung ano yung love na naghihintay sa'yo, Cancer. Kung ano yung iba pang karagdagan, Give me the message for Cancer. Ano yung naghihintay pa sa kanya? Give me the message for Cancer.
Ayan. Meron ditong synchronicity. Kumbaga, na-feel ko dito, yung sinabi ko kaninang divine soul counterpart relationship is blessed. Ayan. Ito yung nakalagay dito, no? Magkakaroon ka dito ng relasyon na super blessed. Okay? Mararamdaman mo na yung pag-iintay mo sa tamang tao para sa'yo ay talagang worth it. Okay? Kasi meron ditong 11-11. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Giving more information. Or pwede rin sabihin, ano, meron ka ditong karelasyon na pareho kayo ng yung malalim yung connection nyo. Ito na nararamdaman ko. Meron ditong connection. Meron ditong your connection is eternal and unbreakable. Kumbaga, yung connection na meron kayo ay walang magpapahiwalay sa inyo. Kumbaga, matibay yung connection. Okay? Ito lang na-feel ko. Meron kang partner dito na hindi madaling matukso or pwede rin sabihin ikaw. Kasi once na ikaw ay nagmahal, talagang stick to one ka. Ito lang nararamdaman ko. Then dito, sa recognition, na-feel ko dito na tinutulungan ka ni God. Kung ikaw man ay isang single, tutulungan ka ni God kung paano mo malaman or makilala yung counterpart mo, kasi meron siyang bibigay na sign and miracle para sa yung love life. Okay? Ito lang yung mensahe. Kailangan mo lang dito magtiwala sa process ni God, kasi walang imposible kay God once na siya na talaga yung nagbigay ng partner para sa'yo. Hindi to mawawala. Talagang unbreakable talaga ang connection na to. Okay? Give me more information. Meron ditong tested. Nafe-feel ko dito, na sinusubukan ka kung gaano ka katatag. Okay? Merong test. Kumbaga, yung pagiging mong sa isang relasyon or sa nangyayari sa buhay mo, sa love life mo, yan ay sinusubok kung hanggang saan ka katatag o kung hanggang saan ka kakapit kay God. Kasi once na nakalampas ka sa pagsubok na ito, dyan na magbibigay. Dyan niya ibibigay yung right person para sa'yo, para masabi niya na handa ka na talaga sa connection na ito. Okay? Give me the message for Cancer. Labyrinth. Napipil ko dito, kung ikaw man ay nakaranas dito ng sobrang kabiguan in the past relationship. Kumbaga, kung may kita mo sa labyrinth, di ba ang hirap hanapin ang dulo niyan. Ang daming pasikot-sikot. Pero napipil ko dito na mapapalaya mo yung sarili mo sa mga bad experience mo, na kung saan nawala ka man before sa connection, or kumbaga sobra kang nasaktan before, nawala ka man sa ganun, na ibalik mong muli yung sarili mo. Ito lang nararamdaman ko. Merong paraan si God para makita mo muli yung tamang path para sa'yo. Okay? Meron ditong intense. Nafe-feel ko dito na meron ditong true soul connection na para sa'yo. Kasi once na true soul connection talaga yung pagkakalab sa'yo, intense yung mararamdaman mo. Iba yung mararamdaman mo na may something na kaba or something na kala mo may butterfly sa tiyan mo, na kung saan dito mo mararamdaman na something kakaiba para dito sa tao na ito, or pwede rin sabihin ito yung ganito yung maramdaman ng parating sa'yo, may intense na kung saan hindi nito kayang mawala ka sa buhay niya. Okay? Give me more information. Kasi once na may intense yung nararamdaman mo, yun yung masasabi na high and low relationship. Ganun. Kumbaga, may pagsubok. Kumbaga, susubukan kayo. May ups and down. Tinitingnan kung hanggang saan mananatili ang bawat isa. Meron ng yin and yang. So, ibig sabihin, ito yung parating sa'yo. May balance. Meron ditong twin flame. Then, nafe-feel ko din dito na makikilala mo to or matutuklasan mo yung twin flame mo, kasi pareho kayo ng katangian para makikita mo sa tao nito yung sarili mo. Ganun yung twin flame. Nakikita mo yung sarili mo sa tao nito, kung ano yung kanyang pananaw sa buhay, kung ano yung kanyang mga katangian. Makikita mo yung sarili mo sa tao nito. Dahil doon mo mare-recognize yung sign na ito pala yung yung counterpart ko. Parang pareho kami mga ganun ba? Parang pareho kami ng ugali, pareho kami ng gustong mangyari. Ganon.
meron ditong receptives. Napipil ko dito na magiging ready dahil marireceive mo talaga yung para sa'yo. Dahil itong kapalarang naghihintay sa'yo ay talagang nakaplano ito para sa'yo. Kumbaga nararamdaman ko dito na ipagkakalob din God para sa'yo, no? Kasi tines ka dito nakalampas ka sa pagsubok na ito, then ibibigay na talaga yung para sa'yo dahil pinalaya mo na yung sarili mo sa mga nangyari sa'yo, no? Then nakikitaan ko dito na balance connection ng ipagkakalob sa'yo, okay? Ayan, ito na yung nakikita ko. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.